Naglabas na ng pahayag si DSWD Secretary Rex Gatchalian kaugnay sa inilabas ng social weather station sa bilang ng mga Pilipino na ikinonsidera ang kanilang pamilya na mahirap. Giit ng tuloy ang kanilang pagpapaigting sa programa ng DSWD upang mapabuti pa ang kalagayan ng mga Pilipino. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Bago pa man ilabas ng Social Weather Station o SWS ang bago nitong survey, kaugnay sa bilang ng mga Pilipino na ikinukonsidera pa rin ang kanilang pamilya bilang mahirap. Nauna nang inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na tugunan ang problema sa kagutuman at kahirapan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakasalalay sa kagustuhan ni Pangulong Marcos ang mga hakbangin ng DSWD na mawakasan ang pagkagutom sa Pilipinas at magkaroon ng inklusibong bansa. Paliwanag ng kalihim, ang problema sa kagutuman ang dahilan ng kanilang paglulunsad ng Food Stamp Program o FSP. Layo nito na maibsan ang food poverty at malnutrisyon sa pamilyang Pilipino na kumikita ng mas mababa pa sa 8,000 kada buwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash grant na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Kasalukuyan pa rin na nasa pilot testing ang FSP, samantalang nakatakda namang palawigin ito sa kalagitnaan ng 2024. Katuwang ang Philippine Statistics Authority, magbebenepisyo rito ang tinatayang nasa 1,000,000 pamilyang Pilipino na maituturing na mahirap. Ayon rin kay Secretary Gatchalian, naaprubahan na ang regular budget para sa food stamp program sa susunod na taon. Binigyang diin niya ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na may 4.4 milyong benepisyaryo o katumbas ng 20 milyong individual. Inaasahan daw ng kagawaran na sa pamamagitan ng dalawang programa sa ilalim ng kanilang ahensya ay mababawasan ang bilang ng mga mahirap na Pilipino. Sa bagong survey na inilabas ng SWS, 48% ng pamilyang Pilipino ang nagsabi na nasa level pa rin sila ng pagiging mahirap, mas mataas ng 3 puntos noong June 2023 na nasa 45% lamang, habang 27% ang ibinilang ang kanilang sarili o pamilya sa borderline o pagitan ng pagiging mahirap at hindi mahirap. Samantala, nakita naman ng ahensya bilang positibo ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na nagsabing hindi na nila nakukonsidera ang kanilang pamilya na mahirap. Mula sa 22% noong Hunyo, tumaas ito sa 25%. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.